Maxen POV. Nagising ako nung makarinig ako ng ingay na para bang may nagpupukpok. Agad kong kinapa ang aking tabi, para alamin kung nasa tabi ko pa rin ba si best friend Mira. Napamulaga ang mga mata ko, noong maramdaman ko na wala na akong katabi. Kahit na inaantok pa ay mabilis akong bumangon, para hanapin si Mira. Nanlaki ang mga mata ko, noong matuon ang paningin ko sa may pintuan ng aking kwarto. Naroon si best friend Mira, habang inuumpog ang ulo nito sa pinto, at pilit na sinisipa iyon na para bang gusto nitong lumabas. Napapakamot sa ulo na agad akong lumapit dito, para pigilan ito sa ginagawa. Nang makalapit ako sa best friend ko, ay nalalayan ko ito pabalik sa aking kama, at pinaupo sa gilid niyon. Napahikab pa ako dahil sa kaantokan. Ang totoo ay kanina pa ako pagising-gising, dahil nagugulat ako sa tuwing wala sa aking tabi si Mira. Hindi ako makapaniwala na naging sleepwalking ito. Noong una nga ay kinabahan ako, dahil muntik na itong mahulog sa hagdan, hindi kasi ako mahilig mag-lock ng pinto, kaya malaya itong nakalabas kanina. Let's go! Sigaw ni Mira na ikinagulat ko. Napahawak pa ako sa aking dibdib dahil doon. Nataranta na naman ako noong magsimula na namang maglakad si Mira. Bumubulong-bulong din ito ng mga salita, na hindi ko maintindihan. Kain tayo. Takbo ka bilis, what the? Anong sinasabi nito? Kuya. Sigaw ko kay Kuya Klein, na nasa kabilang kwarto lamang, para humingi ng tulong. Alam ko naman na hindi pa rin ito nakakatulog, dahil kanina ko pa rin ito inaabala. Agad naman akong nakarinig ng katok sa pinto ng aking kwarto. Tiningnan ko muna ang best friend ko, na ngayon ay paikot-ikot sa loob ng aking kwarto. Pinagbuksan ko na rin si Kuya pagkatapos. What? Ano na naman ba ang gusto mo ha? Stop disturbing me Maxen, masungit na salubong sa akin ni Kuya. Parati namang ganito sa akin si Kuya, habit na nito na sanjitan ako, pero hindi naman ako nito kayang tiisin. I don't know what to do with her. Wika ko kay Kuya habang kinakagat ang mga kuko sa daliri. Napakunot noon naman si Kuya, bago kami nito sabay na napatingin sa direksyon ni Mira. Greg Talun, hinahabol ka nila, naririnig ko namang wika ng best friend ko sabay ngingiti. Nangilabot ako bigla. I think she's crazy, my best friend is crazy, magkasabay na wika namin ni Kuya. Napatingin kami sa isa't isa pagkatapos. What to do Kuya? Nakanguso na tanong ko dito, habang hinihigit ang manggas ng suot nitong damit. Napabuntong hininga naman ito. Alam ko na hindi ako nito matitiis, at tutulungan din ako nito. I'm sleepy baby Max. I can't do anything, wika ni Kuya sa malumanay na boses. Napasimangot ako. I'm sleepy too Kuya, pero hindi tayo parehong makakatulog kung ganyan pa rin ang best friend ko, sabi ko naman kay Kuya habang nakanguso, at ipinapakita rito na maiiyak na ako. Narinig ko ang mahina nitong pag-asak, at pagbuntong hininga. Fine, sumusuko na wika ni Kuya na ikinangiti ko. Tatalon na sana ako para yakapin ito, noong pigilan ako nito. No need to hug me baby Max. By the way, do you have any contact of her guardian? Tanong sa akin ni Kuya na ikinakunot noo ko. What's your plan Kuya? Nakamulaga pa ang mga mata na tanong ko kay Kuya. Nakatanggap naman ako ng isang pitik sa noo mula rito. Agad akong napahawak sa aking noo, habang nakasimangot. Ang saddest mo Kuya, nagtatanong lang naman eh. You are really my slow sister. Of course, I'll call her guardian to take her back. Isip-isip kapatid, napapailing na paliwanag sa akin nito. Inirapan ko na lang ito. Wala, pero may contact ako nung pamangkin nung guardian. Si Butiki Kuya. Who's Butiki? Is that kind of endearment? Nakakunot ang noo na tanong sa akin ni Kuya. Masama rin ang tingin nito sa akin, kaya naman malambing na hinawakan ko ito sa braso. Nginitian ko rin ito habang nagpapakyot. Hindi siya endearment Kuya, literal na butiki siya, sagot ko kay Kuya, na lalong nagpakunot sa noo nito. Tumawa ako ng mahina. I mean, mukha siyang butiki Kuya. Hindi pa ba natin siya tatawagan Kuya? Look to my best friend wika ko kay Kuya para mawala ang atensyon nito sa akin. Napatingin kami nito kay best friend Mira, na ngayon ay parang ewan na pilit inaakyat ang wall. Nanlaki ang mga mata ko. Malala na ito.
Call that lizard baby Max, utos sa akin ni kuya na ikinangiti ko. Mabuti na lang at may contact ako ng butiking Yemen na iyon, na nakuha ko kay best friend Mira. Gusto ko kasi sana itong asarin, kaso naisip ko na baka isipin nito na type ko ito. No way. Buburahin ko na rin sana ang number nito sa cellphone ko, na mabutit hindi ko pa nagawa, dahil magagamit ko pala iyon ngayon. Napatingin pa muna ako kay best friend Mira, bago sinimulang i-dial ang number ni Butiki. Sa tingin ko ay kailangan ko nang iuwi si Mira, dahil baka kung mapaano pa ito dito sa bahay. Sinubukan ko na rin namang gisingin ito sa tuwing nag-sleepwalking ito, pero paulit-ulit lang din naman ang nangyayari kapag nakakatulog ito. Napabuntong hininga na naman ako. Bakit hindi na lang tayo ang maghatid kay best friend Mira kuya? Bigla kong naisip habang patuloy na sinusubukang i-dial ang number ni Butiki. Nakailang dial na ako pero wala pa rin. Narinig ko naman ang mahinang pag-asak ni kuya. I can't. I'm too sleepy baby Max, that might lead to danger. I won't allow that, wika ni kuya na ikinatingin ko dito. Halata naman na inaantok na talaga ito, dahil nakahiga na ito sa aking kama, habang papikit-pikit na ang mga mata. Napatingin ako sa orasan. Napabuntong hininga ako noong malaman ko na 1 AM na pala, Greg POV. Mabilis ang ginawa kong pagmamaneho, para makarating agad sa bahay ng mga Blazo, kahit pa medyo nakainom ako. Hindi ko maiwasang mapaasak sa tuwing naiisip ko ang weird na ikanikilos ni Mira. What's wrong with her? Fetch your wife uncle, Maxon asked me to take her back to you. I think you need to know this. Ikaw na ang bahala uncle. Naalala ko pa na sabi sa akin ng pamangkin ko, bago ako nito pinatayan ng cellphone. I smirked knowing that my own nephew have a crush on my wife. That kid. Nang makarating ako sa bahay ng mga Blazo, ay agad akong pinagbuksan ng pinto ni Maxon. Hello sir, bati pa sa akin nito. Tumango lang ako bago mabilis na pumasok sa loob ng bahay, para hanapin si Mira. Where's Mira? Upstairs sir, sagot naman ni Maxon, kaya patakbo akong umakyat ng hagdan, upang makarating sa kinaroroonan ni Mira. Agad ko namang nalaman kung saan ito naroon, dahil sa isang kwarto na bukas pa ang pinto. Lumakad ako papunta roon. Naningkit ang mga mata ko noong sa pagpasok ko, ay naabutan kong dahan-daang nilalagyan ng kumot noong lalaking sumando kay Mira ang asawa ko, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kama. Mabilis akong lumapit dito para pigilan ito sa ginagawa. Agad ko ring binuhat ang asawa ko, bago tumingin doon sa lalaki na ngayon ay nakakunot noo. I'll take her back. Thank you for taking care of her, wika ko dito bago mabilis na lumabas sa kwartong iyon. Nang makababa ako sa may sala, at makita ko roon si Maxon na naghihintay, ay saglit akong tumigil sa paglalakad. Sorry for the trouble Miss Blazo. Okay lang po yun sir, pero sa may pagdadalawang isip na wika ni Maxon. Napakunot noon naman ako. Do you have something to tell Miss Blazo? Yes sir. Sana po hindi na kayo mag-away ni best friend Mira, hindi po kasi maganda sa mag-asawa ang nag-aaway. Mabilis na sagot ni Maxon na halatang kinakabahan ito. Bahagya naman akong napangiti, bago tumango-tango sa sinabi nito. Thank you Miss Blazo. We have to go, wika ko dito. Tumango naman ito habang nakangiti, kaya naglakad na ako palabas ng bahay ng mga ito. Naramdaman ko pa ang pagpulupot ng mga braso ni Mira sa leeg ko, at ang pagsiksik ng mukha nito sa dibdib ko. My stubborn wife. Nang makarating sa bahay, ay hindi muna ako lumabas ng aking kotse. I take a deep sigh, and take a chance to make a glance to my wife, who's sleeping soundly on my lap. I smiled lightly and gave her a gentle kiss on her forehead. What took you so long son? Narinig kong tanong ni Mom, na bigla na lang sumulpot sa harapan ng aking sasakyan. Nagising kasi ito kanina noong umalis ako, at sa tingin ko ay hinintay ako nitong makabalik. Binigyan ko ito ng senyales na huwag itong maingay, kaya napakunot noo ito. She's sleeping mom, wika ko dito, noong sumilip ito sa loob ng aking sasakyan. Agad namang sumama ang tingin nito sa akin. It seems that you like her that much, but I still don't like her son. She's childish, unlike. Don't compare her mom.
It's too painful to be compared with someone else, putol ko sa iba pang sasabihin ni Mom. Napatitig naman ito sa akin. She's unique, Mom. Everyone is unique, so stop comparing her. It also hurts me, Mom, every time you say something bad about her. Trust my choice, please. And give her a chance to prove herself, that she's deserving for me. Actually, I'm the one who's not deserving for her because you've changed. You talk too much, son. I can't take your sentiments anymore. Putol ni Mom sa iba ko nang sasabihin. Natawa naman ako ng mahina dahil doon. Whatever. Bring her to your room. Dagdag pa ni Mom bago ito nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Nasundan ko na lang ito ng tingin, habang lihim na napapangiti. Mira POV. Nakasimangot ako habang nakayuko sa aking plato, na may lamang pagkain. Ramdam ko na nakatingin sa akin si Greg, kaya naman hindi ko mapigilan na mapasimangot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na sinundo ako nito kagabi, at nagising na lang ako nakatabi ko na ito sa kama. Naiinis din ako dahil yakap-yakap ako nito, noong magising ako. Hindi naman ako nito asawa. Nakanguso na sinimulan kong lantakan ang mga pagkain, na nakalagay sa aking plato. Alam ko na hindi lang si Greg ang nakatingin sa akin, kung hindi pati sina Madam at Hanky. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Slow down, Mira. Suway sa akin ni Greg, pero ipinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa. Susubo na lang sana ulit ako, noong pigilan ako ni Greg sa kamay. Napatingin ako dito. Stop it, Mira. Mom is watching you, so please act properly, wika nito sa akin, na ibinulong na lang ang huling mga salita, na halatang ayaw nito yung parinig sa mami nito. Inalis ko ang pagkakahawak nito sa braso ko, kaya napakunot noo ito. Nginitian ko naman ito ng ubod ng tamis. I want to be myself, Greg. I don't care if Madam is watching me. If she will like me or not, it's up to her. I don't want to change myself for anyone else. Wika ko dito dahilan para sumana ako nito ng tingin. Bumaling naman ako kay Madam, na ngayon ay nakakunot ang noo, at parang naguguluhan sa ikanikilos ko. What are you talking about, Mira? Hindi na napigilan pa ni Greg na sungitan ako. Hindi ko ito pinansin, dahil nakatutok pa rin ang paningin ko kay Madam. Pasensya na po, Madam, kung matako po ako. Masarap po kasi yung foods kaya nag-e-enjoy po ako. Kahit kinakabahan ay hindi ko iyon ipinahalata kay Madam. Ngumiti pa ako dito, bago ko nilagyan ng bacon ang plato nito. Sana po mag-enjoy din kayo, Madam, wika ko pa dito na hindi inaalis ang ngiti sa labi. Nawala naman ang kunot sa noo ni Madam. Inalis na rin ito ang tingin sa akin, para titigan ang pagkain na inilagay ko sa plato nito. Thank you. Walang emosyon na wika naman ni Madam, na siyang nagpangiti sa akin. Muli kong ibinalik ang aking paningin sa aking kinakain. Sip-sip, narinig ko pang bulong ni Hanky, na ngayon ay kasalo rin namin sa pagkain. Hindi ko na lang ito pinansin. Narinig ko rin ang mahiinang pag-osek ni Greg. Bahagya akong natigilan noong may naglagay ng hotdog sa aking plato. Nagangat ako ng tingin, at nakita ko na si Greg ang naglagay nito. Seryoso lang ang mukha nito, habang nakatingin sa akin. Nang magbawi ito ng tingin, ay ibinalik ko naman dito ang inilagay nitong pagkain sa plato ko. Ayoko niyan, pagsisinungaling ko. Napansin ko ang pagkunot ng noo nito. What is your problem, Mira? Naguguluhan na tanong pa nito sa akin, na halata sa boses na nawawalan na ito ng pasensya sa akin. I don't care. Yumuko na lang ako, at ipinagpatuloy ang pagkain. What's wrong with you? May nagawa ba akong mali? What? Sunod-sunod na tanong pa ni Greg. Naramdaman ko na nagbabadya na naman sa pagtulo ang aking luha. Agad ko naman yung pinigilan sa pamamagitan ng pagkain ng mabilis. Don't curse on and don't fight in front of foods. Show some manners. Suway sa amin ni Madam, kaya nagangat ako ng tingin dito, at pilit na ngumiti. I'm sorry, Madam. Uuna na po ako. Palem ko sa mga ito na tumayo na sa aking kinauupuan. Narinig ko na namang bulong ni Hanky, pero hindi ko na lang ito binigyan ng pansin. Naglakad na ako palayo sa mga ito. Mira, may diin sa boses na tawag sa akin ni Greg, pero katulad kanina ay binaliwala ko lang ito.
Hindi ako sumabay kanina kay Greg papasok ng school, dahil pinili ko na mag-commute na lang. Ayokong makasama ito ngayon, dahil naiinis ako at nasasaktan lang ako, kapag nakikita ito. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na hindi ko naman ito totoong asawa. Sunod-sunod ang ginawa kong pagbuntong hininga. Hindi pa rin ba kayo ayos ng asawa mo, best friend Mira? Tanong sa akin ni Maxon na kasama ko ngayong naghihintay sa sundo nito. Anytime soon ay alam ko na darating na rin si Greg. Napabuntong hininga na naman ako. Kanina ay ginawa ko ang lahat para maiwasan lang si Greg. Hindi ako nakinig sa discussion nito. Ang totoo ay natulog lang ako buong klase. Nalaman ko na lang kay Maxon na nagbigay ito ng groupings para sa research paper. Hindi ko siya asawa, sagot ko, dahilan para mapakunot noo si Maxon. Nagpakawala pa ako ng isang malalim na hininga, kaya lalo itong napakunot noo. Natawa ito ng mahina pagkatapos. Ano bang sinasabi mo dyan? I don't believe you, natatawa na wika ni Maxon. I can't believe either, seryoso na sabi ko dito, dahilan para unti-unting mawala ang ngiti nito. Nandyan na ang sundo mo. Dagdag ko nung makita ko ang paparating na kotse ni Calvin Klein, na siyang sumando sa akin kagabi. Sa palagay ko ay ito ang sundo ngayon ni Maxon. What happened? Hindi pinansin ni Maxon ang sinabi ko na dumating na ang sundo nito. Tumingin ako dito, kaya nahuli ko na pinagmamasdan nitong mabuti ang mukha ko. Alam ko na gusto nitong malaman ang kwento ko, pero ayoko muna iyong sabihin dito. Nginitian ko naman ito. I'll tell you next time. Tara na, wika ko dito, bago ko ito hinigit patayo sa inuupuan naming bench. Anong tara na? Paano ang asawa mo? Sasama ka sa akin? Sunod-sunod na tanong pa nito sa akin. Hinigit ko naman ito palapit sa kotse ng kapatid nito. Mall tayo, sagot ko dito. Nang makalapit kami sa kotse ng kapatid nito, ay lumabas mula roon si Calvin Klein na seryoso na naman ang mukha. Nginitian ko naman ito, pero hindi ako nito pinansin. Hi, bati ko pa dito, pero parang hindi ako nito narinig. Hindi ko tuloy na iwasan na mapasimangot. Let's go baby Max, wika nito, habang nakatutok ang paningin sa kapatid nito. Nawala ang pagkakangiti ko at napatitig dito. Naalala ko bigla ang kuya ko, na madalas akong tawagin noon na baby girl. Magsha-shopping pa kami kuya. Samahan mo kami. Pwede. Nakangiting tanong naman ni Maxon sa kuya nito, na kumapit pa sa braso para maglambing sa kapatid nito. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng mga ito. I miss my brother. No, please kuya, pakiusap ni Maxon sa kapatid nito, habang nakanguso, at nagpapapungay ng mga mata. They are look cute together. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Calvin Klein. Fine, sumusuko na wika nito, dahilan para mapatalon sa tuwa si Maxon, at mapayakap sa kuya nito. Thank you kuya, the best ka talaga. I love you, malambing na wika naman ni Maxon sa kapatid nito. Hinalikan pa nito sa pisngi ang kuya Calvin Klein nito. I envy them. I love you too baby Max, wika ni Calvin Klein sa kapatid nito, habang ginugulo ang buhok ng kapatid, at natatawa ng mahina. Hindi ko maiwasang mapatitig dito. Let's go best friend Mira, baling naman sa akin ni Maxon. Nawala ang pagkakangiti nito, at napalitan ng pagkakakunot ng noo, noong mapansin nito na nakatitig ako sa kuya nito. Do you find him handsome? Nako, stop it best friend Mira, I'm Team Greg Mira, pukaw sa akin ni Maxon, habang napapangiti. Nanlalaki naman ang mga mata na tumingin ako dito. Hindi naaalala ko lang kasi sa kapatid mo si kuya. Mira, putol ng isang boses sa aking sasabihin. Saglit akong tumingin sa tumawag sa akin. Nakita ko si Greg na nasa may kotse nito. Lalapit na sana ito sa direksyon ko, noong mapahinto ito sa paglalakad, dahil hinarangan ito ni Yvette. Kinuha rin yung pagkakataon para higitin na papasok ng kotse ni Calvin Klein si Maxon. Alis na tayo, sabi ko pa kay Calvin Klein, noong makapasok na kami ng kapatid nito sa kotse. Kahit naguguluhan ay agad din itong sumakay ng kotse nito, na lihim kong ipinagpasalamat. Napatingin pa ako sa direksyon ni Greg. Nakita ko nakausap pa rin nito si Yvette, at mukhang hindi nito napansin ang pag-alis namin. Napasimangot na lang ako.
Pagkatapos namin mag-shopping ng kung ano-ano, ay naisipan na rin naming kumain muna bago umuwi. Ayoko ko pa talaga umuwi. Napatingin ako sa direksyon ni Calvin Klein, na ngayon ay pabalik na sa lamesa namin dala ang mga in-order naming pagkain. Nakaramdam ako bigla ng gutom. "Here's your favorite food, baby Max," wika nito bago inilapag ang beef steak sa harap ni Maxan, na siyang ikinatuwa naman ng best friend ko. Bumaling naman sa akin si Calvin Klein pagkatapos. "Here's for you," wika naman ito sa akin, bago inilapag sa harapan ko ang paborito kong carbonara. "Salamat," sabik na wika ko dito, habang hindi inaalis ang tingin sa pagkain. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa na ikinatingin ko dito. Bahagya pa akong natigilan, noong makita ko ang maganda nitong ngiti. "Let's eat," wika nito bago umupo sa katapat kong upuan, dahilan para malaya ko itong matitigan. Tumikim ito bigla, kaya para akong natauhan. Napapahiyang ngumiti ako dito. "What's with the stare?" Tanong pa nito sa akin, na halata sa boses na bahagya itong nailang dahil sa titig ko. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. "I smell something fishy," narinig ko namang wika ni Maxan, pero binaliwala ko lang iyon. "Okay, I'm out of place. Okay bye," dagdag pa nito. "Wala," sagot ko naman sa tanong ni Calvin Klein. Nagkibit balikat naman ito. "Okay, let's start eating," sabi naman nito, na akmang susubo na sana ng pagkain, kung hindi lamang ako nagsalita. "Pwede ba kitang tawaging kuya?" Lakas loob na tanong ko dito. Napatingin naman ito sa akin, at napakunot noo. Napalunok laway ako. Nakikita ko kasi ang kuya ko dito, kaya gusto ko sana itong tawaging kuya. Napayuko na lang ako nung mapansin ko na parang ayaw nito. "Okay lang naman kung ayaw mo. Huwag mo na lang akong pansinin." "Okay baby Mira," putol nito sa sinasabi ko. Napamaang naman ako bigla dahil sa sinabi nito. Pakiramdam ko ay nagliwanag ang paligid ko, noong sa pag-angat ko ng tingin ay nakangiti ito sa akin, senyales na pumapayag nga ito.